Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at gaya nga po ng nabanggit natin kanina, ang pag-uusapan naman po natin sa ating segment na ito ay kung paano po or how to go about planning and budgeting po a BDRRMC. Unang-unang tanong ko na po Kags at Kap, ito pong BDRRMC ay may tinatawag pong Barangay Disaster Risk Reduction and Management Plan o BDRRMP naman po. Upon further research, Kap, nakita po natin na ang ating pong mga barangay ay may sinasubmit o sinusumite na 3-year plan para po dito sa BDRRMP. Pwede niyo po bang pag-usapan ito, Kap? Okay. Yung plano po kasi na binanggit ni SK Mai, kasi ang haba, BDR, doon na lang ako sa plano. Kailangan po pinag-uusapan yan at pinagpaplanuhan. Usually talagang 3-year plan. Pero yan ay depende rin dun sa mga sakuna na nangyayari, natural phenomenons, okay, na hindi natin alam na ito pala, katulad ng bulkan nga, sumasabog pala, akala natin hindi na siya sasabog. So kailangan mag-adjust ka. Hindi pwedeng kasi depende rin taon-taon kung ilan ang constituents mo ngayon doon sa paligid, meron bang mga strukturang naitayo habang naging dormant po yung bulkan. So maraming adjustments. So kailangan mag-reassess ka, mag-replanning ka, at ipasa mo ulit sa iyong munisipyo o iyong syudad kung meron ka ng panibagong plano. At makipag-usap ka doon sa hepe o doon sa department head ng CDRRMO para at least magkaroon kayo ng magandang ugnayan na eto na po pala ang namin, ang pangangailangan namin ngayon. So hindi pala noon ganito lang kasi minsan dumadami po yung tao. So syempre yung naka-allot na budget nyo, kailangan din syempre tulungan kayo ng national o kaya ng local. So ganito pala karami tao namin ngayon ganito kalami yung i-evacuate namin. Hindi na kasya sa school. Ay yung school pala, yung bulkan mas malaki yung pagsabog ngayon kaysa sa noon. So it depends on the situation at sa pangangailangan. Kaya kailangan yung mag-reassess ng inyong plano. Yeah, maraming salamat po, Kap Dondon. At ito na nga po, punta na po tayo sa atin pong planning and budgeting po. Sa pagplano po ng ating BDRRMP, meron po tayong mga impormasyon na kailangan po i-take into consideration na medyo napahapyawan na po natin kanina. Medyo self-explanatory din po siya. Ito po ang barangay profile, risk or hazard vulnerable areas, and then contingency and evacuation plan. Gusto ko lang pong magtanong tungkol po dito sa barangay profile, Kap. Paano po ba binubuo ng ating mga barangay officials ito? At ano po yung ano po ang sinasakop po nitong barangay profile na tinatawag? Okay, yung profiling po, yan yung RBIs din Magkasama po yan Magkaakibat po yung RBIs, yung Registry of Barangay Information o Barangay Inhabitants, sorry. Magkaakibat po yan. So profile nyo. Kasi yung profile nyo depende sa demographics. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung katabi kayo ng ilog, katulad namin, so iba yung meron bang mga mabababang lugar sa inyo, meron nasa kayo ba ay nasa mountainous area, ano po yung talagang pangangailangan ng inyong barangay. So yan po yung barangay profile na ang nakakaalam ay yung mga council plus yung Barangay Development Council, yung BDC. Dahil may mga ibang sektor na kasama kayo. Yun po.
Yan po. Maraming salamat po, Kap. At ito nga po, ang risk or hazard, vulnerable areas, self-explanatory po, minamap out po ng atin pong barangay kung saan po yung mga area na yan. Ito naman po, nabanggit din po natin kanina, attend seminars and trainings, napakahalaga po niyan. Pagdating po sa equipment and materials for disaster or pandemic, saan po kumukuha ng budget ang ating barangay at paano po nila ito ina-allocate? Okay, meron pong 5% dun sa general fund. Sabi ko nga ako kanina, dapat ay may maintain na record of appropriation and obligation o RAO ang chairman of the Committee of Appropriation o on Appropriation upang makita kung ilang porsyento na ang nagagastos sa budget nito, nahiwalay sa pangkahalatang RAO ng barangay para sa ibang funds. Okay, yan po ay sa financial management of a barangay. Okay, so kailangan yung 5% na may maintain niyan. Kung wala namang pinaggagamitan, nandun po yung 5%. Kung meron naman po kayong paggagamitan, like for example, training, seminars, pwede nyo gamitin po yung 5% na yun as long as meron po kayong natitira for any eventuality. Hindi nyo pwedeng ubusin yun ng 5%, ubusin na namin for training and seminar. Hindi po. Kasi baka mamaya meron pong mga eventuality na kailangan nyo palang pagkunan ng funds. Yun po. Maraming salamat. Maraming salamat. Then, ano ko lang, ini-imagine ko kasi kung halimbawa, nagpatawag na nga ng BDRRMC meeting ng ASICAP, siyempre kasama ang ating mga kagawad, in a more formal sense kasama yan, parang public meeting yan eh. Kasama yan yung mga different sectors na Yes po. na magbibigay ng mga suggestions. Isa rin yung pagkukunan halimbawa ng chairman ng Committee on Infra. Halimbawa kung prone sa baha ang mga streets ng isang barangay, makakakuha siya ng project dapat doon. Dapat naiisip na rin niya yun at nailalagay niya sa programa ng kanyang komite. Pero in your experience, Kap, hindi naman masyadong magulo or maselan ang pagmi-meeting ng mga different sectors na iyon. Kasi ang pinag-uusapan natin din paano mailigtas ang barangay sa mga darating na sakuna. Yes. Tama po kayo, Kags Butch. Yung safety ng mga tao. So hindi usually pag ang pinag-uusapan na ay tungkol sa mga tao, ng constituents natin, ang ano diyan kailangan mo mas maraming utak na nagpaplano. Kasi depende po yan sa kung ano yung nasaan lugar yung constituents mo eh. So, minsan po nasa highland sila, nasa lowland ka, pero isang barangay lang kayo, malaki ho yung barangay nyo, land area. So, may mga dapat pakinggan nyo bilang kapitan, bilang kagawad, bilang council, dapat may listening ear talaga kayo sa inyong mga constituents. Lalong-lalo na pagdating sa pagpaplano ng BDRRM plan o C. So, yan po. Again, ihahalin tulad ko lang po yung sa Namayan. Kami po ay nagplano at ang isa sa mga napag-usapan namin ng council ay dapat, kasi na po based on Solidum's, Secretary Solidum research, ay medyo hinug na, ayaw naman naming manakot, no? Hinug na tayo for ang Metro Manila for yung the big one na sinasabi. So, kailangan medyo may foresight ka pagdating doon sa ganong klaseng mga information na dumarating sa'yo. So, ang ginawa namin ay ngayon, inaalam ko po yung gaano karami yung bahay sa Namayan at mga tao, yung RBIs namin gumagana, para makabili kami ng go bags at maibigay namin doon sa bawat bahay sa barangay po namin para maging ready. So yan po, sa disaster ko po kukunin po yung funds na yon. Yun po yung sinasabi namin kanina pa po. So yun po, Kags Butch, yun lamang po ang pwede kong isagot doon sa inyong magandang Alam mo, question. SK Mai, ang hirap talaga maging kapitan. Dahil kita mo naman, pati pinag-aaralan na pati disaster Opo. na pwedeng mangyari. And yun nga, ayon, base sa datos ng ni Secretary Solidum, oo nga, ripe na nga daw ang Pilipinas for the big one, yung earthquake po. Alam nyo,
Huwag naman sana, pinagdadasal natin na hindi mangyari. Kung ano mang sakuna, kung anong signal number 5 pa yan, 3, meron pa nga yung mga EMPs, yung mga conspiracy theories, pero hindi malabong mangyari yan. Pero itong importansya ng barangay. Kasi barangay pa rin ang mag-activate ng kanilang mga BDRMC para makatulong sa tao. Ang barangay talaga, ang inyong mga kapitan, ang inyong mga kagawad, ang inyong mga barangay employees and staff. Sila talaga ang frontline at mangunguna sa mga napaka-importante na mamili. Yun na naman sasabihin ko at pasensya na kahit paulit-ulit ako din eh. Napaka-importanteng mamili kayo ng magagaling na mga barangay. Diyan masusubukan. Pagdating ng sakuna. Nangyari na yan ng pandemya at hopefully hindi na mangyari ulit, pero diyan yung malalaman mga taong bayan ang importansya ng inyong mga public servants na nagtatrabaho sa barangay. Yan po, maraming salamat, Kags Butch. Kap, Don, meron pa po ba kayo mga ilang paalala sa atin pong mga kabarangay? Okay. Maraming salamat, SK Mai. Ang sususugan ko po yung sinasabi ni Kags Butch. Talagang ang frontliners sa atin ay ang barangay. Ang barangay ang nakakaalam kung ano po ang initial na problema ng mga tao natin. Sa barangay po nagrereklamo. Hindi naman po pumapanig muna sa mayor o kaya sa congressman o kaya sa national okay, sa ating presidente. Dito muna sa barangay. Yun po ang nangyayari. So, kung maari po sana, lagi ko sinasabi sa amin, sa barangay, at yun din po ang naging panuntunan ng ating pasensya na po kayo, kailangan mo sa kanya po kasi nanggaling po yung salitang performance speaks, si Secretary Benhar. So, yun po kailangan yung performance nyo mataas ang level para maitaas nyo yung level ng pamumuhay o antas ng pamumuhay ng bawat isang nasasakupan nyo. Kailangan nyo mag-aral. Hindi pa pwedeng stagnant na lang po. Kasi kada po buwan, araw na dumadaan, may panibagong problema ang ating nasasalubong. Kung kami lang po meron palang mga problema sa lupon na hindi namin alam dati, ngayon nalalaman na namin. Meron pang mga sinasabi si Kags Butch na disasters at mga tanong ng mga tao. Iba-iba po So kailangan patuloy tayong mag-aral at pagbasihan po natin lagi ang ating kinikilos sa kung ano yung nasasaad sa batas. Okay? Yun lamang po at maraming salamat po SK Mai. Maraming salamat, Kap Dondon. At maraming salamat din po mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sana po ay marami po kayong nakuhang aral mula po sa episode natin ngayon. At muli po, ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, sa ngalan po ng ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano, at ni Kap Dondon Francisco. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang Tayo ang Sa barangay, at magdadamayan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad